May mga alagad ng simbahan na araw-araw humaharap sa mga kampon ng kadiliman. Dasal ang kanilang pinakapanlaban. Ang mga nakikipagtagisan sa masasamang espiritu, mga exorcist. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus of Nazareth, I break the spiritual links, ties, and bondages between you and all evil sources and spirits. I command all of you to go immediately direct to the foot of the cross and never to return. The Lord be with you. Mighty God bless you. The Father, and the Son, and the Holy Spirit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sa videong ito, makikita ang isinagawang exorcism rites ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism sa isang babae. Ecce crucem Domini, fugit et partes adversa. We were praying. And then, afterwards, parang sinabi niya na nasusuka siya. Ako kumuha kaagad ng plastic bag. No? So, lumapit ako sa kanya, itinapat ko yung plastic bag. Expecting na ang lalabas doon yung kinain niya. Pero ang mga pare at madre na nasa simbahang yon nang hilakbot nung nakita kung ano ang isinuka ng babaeng sinapian di umano ng demonyo. Mga pako. Lumabas sa katawan niya, hindi lang sa bibig niya, sa iba pang parte ng katawan. Saan ang galing to? Ecce crucem Domini. Ang isa sa mga pare na naroon nung nangyari ang pagsuka ng pako, nahanap ng aming team, si Father Jojo Zerudo. Nandun ako, yung babae, nagpunta siya sa amin. Para lang may nararamdaman siya lang siya sa loob ng tiyan niya. Inadasal ko yung ritual. Tapos, nagsabi yung babae na parang gusto niyang sumuka. Ecce crucem Domini. So, itong sa madre, nagdala ng isang plastic bag. Sumuka siya, sumuka. Pagpapatuloy ko lang yung panalangin ko sa kanya. Sabi niya, time out, pwede ba siyang mag-CR? Father, tingnan mo yung suka. Yung plastic bag ay tuyong-tuyo. Pero ang laman noon ay mga pako, alambre, barbed wire, staple wire, tamtax. Pero hindi lang daw sa plastic bag nag-iwan ng mga isinukang pako ang babae. Sino ba yung gumamit ng CR kagabi? Ang baboy nung gumamit. Pako, nails, staple wires, tamtax, alambre. Yun ang lumabas sa kanyang aparit, lumabas sa kanyang ari. Ang tawag diyan ay barang. Ang naging discernment sa kanya, pinakulam siya. Yung mangkukulam ay kumukuha ng isang garapon at inilalagay niya sa loob ng garapon ang lahat ng gusto niyang pumasok sa iyong katawan. Sa oras ng eksorsismo, lalabas yan. At ang iginigiit daw ng babaeng sumuka at dumumi ng mga pako at alambre na gumawa raw nito sa kanya. Ang kalaguyo ng kanyang mister. Mind you ha, ikaw na ang kabit, ikaw pa nagpakulam sa legal na asawa. Para tugunan ang iba't ibang mga kaso ng demonic possession sa Pilipinas at tulungan ang sino mang nakararanas ng karahasan na kinakasangkapan ang karunungang itim. Nitong 2022, itinatag ang kauna-unahang exorcism center sa Asia, ang St. Michael Center for Spiritual Liberation and Exorcism. Isa sa mga exorcist dito, si Father Eugene David.
Ano po ba ang exorcism? Galing sa Latin word po, exorcisare, meaning to say, no, to cast out, to expel, no, sa salitang Latin, sa Tagalog, palayasin. Ang pinapalayas po ay demonyo. Hindi lang po sila mga kathang isip lang ng Hindi- literature, hindi po, opo. ng relihiyon. They're real entities or creatures. Totoo po. Isang dekada ng exorcist si Father Eugene. Pero bago pa man daw niya tinanggap ang tungkuling ito, nakipagsagupaan na siya sa demonyo. Nung parish priest ako, di ko po alam bakit nagising po ako ng mag 12 o'clock na po ng gabi. No? May kumakalampag dun sa aking gate. Tulungan niyo po ako ng mga kaibigan ko. 5 magbabarkada. Ano ba ginawa nyo? Sabi niya, naglaro po kasi kami ng Spirit of the Glass. Ang sabi-sabi, satanista daw ang dating may-ari ng bahay na ito. Tapos, isang gabi, natagpuan siyang patay dyan sa CR. Naagnas na. Natake daw sa puso. Mga siraulo kayo. Tara na, umuwi na lang tayo. Pre, tignan niyo to. Mag-spirit of the glass na lang tayo. Spirit of the Glass? Nandyan ka ba? Yes? Saan ka galing? Si? R? Ikaw ba yung namatay dyan sa CR? Ayoko na! Uuwi na ako! Pero sa totoo lang, no, Ma'am Jessica, yung babae pong naposes, maganda. No? Baka naisip ng demonyo na ako ay nagagandahan sa kanya, Akitin kayo. nakita ko, no? Victory over evil! Naging violent yung look niya. Parang yung mata niya, parang lumaki yung black eh. Nanlisik. Nanlisik, no? Sheila, nasan ka? Sheila! Dito po tumayo yung balahibo ko, Ma'am Jessica, no? Yung babae po ay bigla pong tumalon dito sa pew ng simbahan. Para may superpowers. Parang ganun po, Father. no? Eh, sinisip ko, baka masaktan yung babae kasi ang intention ng evil spirit, eh, saktan yung tao, no? Baka mabagok or something. So, nagabulan kami. Father! Tulungan mo ako!
In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command you, unclean spirit, leave the servant of God! You have no power here! I cast you out, demon! In the name of Jesus Christ, I return you! Biglang tumahimik, nawala ng malay. Father, ano nangyari dun sa bata na na-exorcise nyo, yung naglaro ng Spirit of the Glass? She's already good, no? Wala na po yung evil spirit. Tapos kinukwento na lang nung friend niya na wala po siyang memory sa nangyari nung gabing yon. Pariha gyud mi sa akong bana nga nagtuo sa mga anting-anting. Ako pong lolo membro sad sa kulto. By the power of His most precious body and blood! Itong babaeng ito is talagang may sanib. Get out, Satan! In the name of Jesus, by the intercession of the Holy Mother of God, Ang babae naman sa videong ito, sinapian daw ng demonyo. get out from Pahawa ka Get out, Satan! At ang naging daan daw para siya'y saniba, Domine, fugite ang gamit niyang anting-anting. crucem Domine, fugite partes adversae. Ang babaeng in-exorcise, nahanap din ang aming team sa probinsya ng Misamis Oriental sa Mindanao. Itago natin siya sa pangalang Lani. Pariha gyud mi sa akong bana nga nagtuo sa mga anting-anting. Ang akong yung ginakuan ang pagpanambal. Sa ihapon nga side ang proteksyon. Ako pong lolo membro sad sa kulto. So naato sila yung mga gipanghawiran nga mga agimat. Sa akong hibaw-an, tad-tad magkuan man siguro sila ritual na tadtalon ilang kamot na dili sila marutlan. Hangtod nga namatay lola ug lolo. Naaman to sila ginhawiran nga anting-anting. Gipangita dayon to, gipangita sa iyang mga anak. One day, nang hinlo ko, nako'y nakita nga mga anting-anting. Para gid sa ako, murag ako'y gipili, kaya ako ra may gipakita. Sa akong nabantayan, sugod atong naanay dala akong banang ating-anting or habak. Sali na lang mig-away, bugat ang pagsulod sa kwarta sa kinabuhi. Mula nang ginamit natin yung anting-anting na yan, nagkanta malas-malas na tayo. Ako na naman sinisisi mo! Sorry na. Eh kung lambingin mo na lang ako. Sa kada gabi na lang yun, ginaurom yun, agpakadamgo yun ko, pero nga, ayan pakigilawas na ako, pero ang naong gidala akong bana. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na nangyayari sa kanilang bahay, nagpasya sina Lani na humingi ng tulong kina Father Rexman Lantao
at Father Azul Lambatan, exorcists mula sa Charismatic Episcopal Church sa Hingoog, Misamis Oriental. Do you renounce the glamour of evil and refuse to be mastered by sin? Sa gawa kami ng pag-surrender, proper disposal ng mga occult items, nag-surrender nila lahat. Napansin namin ni Father Rex na iba yung reaction niya. We suspected na mas marami siyang attached spirit. Tapos nung pinatunog up namin ulit yung bell, Nisugod na rin ang akong ulo nga murag sakit kayo na init. Nagdiling yung paningin ko. By the power of His most precious body and blood! ginamit namin yung holy water sa kanya, napapaso siya. Therefore, itong babaeng ito is talagang may sanib. In the name of Jesus, by the intercession of the Holy Mother of God, the most Holy Mother of Mary, together with the intercession of the... Get out from... Get out, Satan! Tumingin siya sa cross altar, tapos dumilat yung mata niya, nakita namin na parang may nakikita siya, tapos takot na takot siya. I will beseech you to deliver us through your power from all the tyranny of the infernals. Na ako sa kwarto nga grabe ka ngit-ngit. Wala ko'y makita. Hangtod sa naalang din dayon to'y nay usa ka laki, sidla kay siya nga naglakaw padulong sa ako ah. Sa ako yung panguan dadto ang Ginoo. Flee right now in the name of Jesus. Pagduol sa ako gibati na ako ang kagaan nga murag nawala ta na akong daladala nga kabugat. Kay kanang mga anting-anting gyud ilang ginadalaan na distraction ra or pagguba sa imong kinabuhi. Masasaktan lang talagang tao kapag ginamit niya yung free will niya to reach out to the devil kasi binibigyan mo authority. But sabi nga, mas makapangyarihan pa rin ng Diyos. Biglang may narinig ako na parang kumakanta, lalaki. Lalaki yung boses. Parang, Hindi siya technical problem eh. Medyo nangibabaw yung boses eh. Pero wala sa inyo yun. Wala, ma'am. Sheila. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko na intindihan kung anong nangyari sa kanya. Siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na balang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatalo. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumala!
si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.